Chicken biryani, focus in one mga kanegosyo. Ito, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking, hindi putyo-putyo tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Chicken biryani, focus in one. Bakit mas kumikita pa to kaysa sa maraming tinda tulad ng karinderya mga kanegosyo? Kwento ko lang, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines, sa Quezon City. Dalawa kasi yung branch ng TIP, isang Manila, isang QC, Quezon City. Doon ako sa Quezon City. Pero ang main branch sa Manila. Bakit sari-sari store? Una, madaling buksan, pambansang negosyo. Ang purpose ko lang nun, gusto ko matuto sa pagninegosyo. Hindi ko pa alam dito yung focus in one, hindi ko pa alam yung market ng mayaman, hindi ko pa alam na kailangan i-scale up yung negosyo sa applyan ng franchising, distribution, manpower, software. Hindi rin ako marunong magluto mga kanegosyo. Kaya hindi karinderya yung naitayo ko. Buti na lang. Kasi mas mahirap ang karinderyang negosyo kaysa sa sari-sari store mga kanegosyo. Bakit? Sa karinderya kapag hindi naubos yung ulam, kailangan mo nang itapon eh. Pera na lang kung ibebenta mo ulit kinabukasan. Siyempre mahalatayan ng mga customer mo. Sa sari-sari store kahit hindi mabenta yung produkto mo ngayon, bukas pwede mo siyang ibenta ulit eh. Kasi mga products sa sari-sari store, may expiration date naman yan. Hindi tulad ng ulam na ngayong araw, kailangan maubos yan. Kung hindi, tapon na yan. Bukas, panis na yan eh. Kahit ilagay mo sa freezer yan, hindi na mabibili ng mga customer yan eh. At mga kanegosyo, mas kumikita ang chicken biryani lang ang tinda mo kumpara sa karinderya na maraming ulam. Yes, mga kanegosyo. Paano pag may naghanap ng kare-kare? Di ituro mo sa karinderya na may kare-kare. Sabihin mo, chicken biryani ka lang. Focus in one ka lang dito. Ang mahirap sa ating mga negosyante, mga kanegosyo, kapag nagninegosyo tayo, kapag nalulugi ang isang negosyante, lalo na baguhan, nag-iisip na yan kung anong idadagdag niyang produkto. Nag-iisip, ano pa kaya pwede kong idagdag para additional kita? Mali mga kanegosyo. The more na magdadagdag ka ng produkto, the more kang malulugi. Kung wala kang benta ngayon, edi wala kang benta ngayon. Kung zero ang kita ngayon, edi zero ang kita ngayon. Bukas, chicken biryani pa rin ang tinda. Edi kung itinda mo siya, MWF, tsaka Saturday, Tuesday, Thursday, Sunday, sarado ka. Para at least namimiss ka ng tao. Pero chicken biryani pa rin ang tinda mo. Minsan yung mga customer kasi mga kanegosyo, pahamak yan eh. Tulad halimbawa sa akin sa sari-sari store. Sa sari-sari store, di ba lahat, minsan dapat daw kumpleto ka. Pag nabili mo na yung produkto, Diyos ko, andun nakatenga yung produkto mo isang buwan. Profit loss agad yon mga kanegosyo. Tsaka hindi naman pera ng customer yung malulugi eh, pera mo. Isa pa sa mga problema ng isang negosyante kapag kumikita na yung negosyo mo, chicken biryani mo, kumikita na. Dami mong pera. Marami kang pera ngayon. Ngayon, ang problema naman ng isang negosyante kapag kumikita ang negosyo, mag-iisip din yan kung anong idadagdag niya. Dagdag kaya ako ng para additional kita. Mali, mga kanegosyo. Chicken biryani pa rin. Malugi ka man ngayon, kumikita ka ngayon, chicken biryani lang tinda mo.
At i-scale up mo yan sa level 2 business model. Applyan mo yan ng franchising, brandingan mo yan. Sabihin mo, Boss Jepoy Chicken Biryani. Lagyan mo ng sistema at ipa-franchise mo. Doon ka tunay nakikita mga kanegosyo. Focus in one pa rin yan. Mula simula, chicken biryani lang. Ang binago mo lang business model. Inaplayan mo siya ng franchising business model. At pag ginawa mo yon mga kanegosyo, hindi ka na kumikita sa pagtitinda per se ng chicken biryani. Kumikita ka na magpa-franchise sa'yo. Ibig ko sabihin, pag may nagbayad ng franchising fee, automatic profit na agad yun. Kumita man yung magpa-franchise o hindi. Pero dapat mga kanegosyo, profitable yung negosyo natin bago natin ipa-franchise. Yung iba kasi basta mawa-franchise lang, gusto lang nila makuha yung pera mo, Diyos ko. Basta make sure mga kanegosyo, meron tayong community at meron tayong malupit na produkto. Product market, brandingan mo yan, applyan mo ng sistema, pwede mo nang ipa-franchise yung negosyo mo. Ayun yung gagawin mo kapag kumikita na yung negosyo mo, kaysa magdagdag ka ng produkto. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante dahil kasama na sa trabaho ng negosyante ang paggawa ng original content ngayong 2025 mga kanegosyo. Ayan yung labanan ngayon, original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo chicken biryani. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle sa pagninegosyo, wag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.